Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-game test natin itong isang napalupit na budget smartphone ni Realme, ang Realme Note 50. Maganda kaya to for gaming kahit napakamura lang. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pala yung quick specification si Realme Note 50. So OS out of the box, saka Android 13 siya with Realme UI T Edition. Sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T612. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz, and sa GPU nakamali G57 siya. Meron siyang 4GB of RAM and 64GB of internal storage. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 10W charging rate. So 5 games ang ating itetest: Asphalt 9, Mobile Legends, COD, Farlight 84 at PUBG Mobile. So, first na lalaruin natin is ML at itong ating settings. So, HD mode naka-on, graphics, wow, nakaset sa high, outline on, naka-shadow naka-on, refresh rate high. Naka-full download na rin ang resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, nakakatuwa na available nga siya sa high settings at playable po siya, mga ka-J-Vlog. Wala tayong experience sa mga malalang frame drops while playing. Smooth naman siya so far dito sa ML. Nakakatuwa na very affordable lang itong smartphone na to, pero maganda po performance sa Mobile Legends. Next naman is PUBG Mobile. So ito yung settings natin. Hindi siya available sa HDR and HD. So graphics balance and frame rate natin nasa high. So pagdating sa PUBG Mobile, makikita nyo playable din siya dito sa Realme Note 50. Sa sinet nating settings, okay naman yung movement, smooth naman siya so far. Wala tayong experience sa any problems while playing. And yung internet connection, stable naman. Wala rin tayong experience sa any ping or delay. So yun, okay rin naman po maglaro ng PUBG Mobile dito sa smartphone na to, playable siya. So next naman is Farlight 84. So set natin yung settings niya. So HD available siya, nice. So magre-restart siya. So settings natin, graphics is HD. Graphics is HD, frame rate natin, try natin sa extreme. Reso high. So pagdating sa Farlight 84, ayan, nakagulat na kaya niya rin, mga ka-J-Vlog, sa sinet nating settings. HD yung graphics nito, yes, HD. Pero tingnan nyo naman, no? Ang ganda ng performance niya. Okay rin kasi yung chipset niya talaga, Unisoc T612. Mas mataas nga yung chipset nito compare sa mga ibang brands na kapresyo niya na Unisoc chipset din. So when it comes sa game talaga, or gaming performance, tingnan nyo, na-handle pretty well din yan ni Realme Note 50, ang Farlight 84.
wala tayong frame drops din na experience as of now. So pagdating sa Asphalt 9, wow! Grabe, ang ganda rin ng performance ni Realme Note 50, oh. Kayang-kaya nyo. May mga slight frame drops pag nagka-clash sa kotse, pero after nun ay super duper playable siya and okay yung performance niya. So Asphalt 9, pasadong-pasado sa Realme Note 50. So next naman is COD. Ito naman yung settings natin. Both Battle Royale and multiplayer. Graphics medium at frame rate high. So pagdating sa COD Battle Royale, kung makikita, nakakagulat din na playable siya. Battle Royale na to. Mataas ang frame rate pero ang graphics niya hanggang medium lang. May mga few frame drops tayo na i-experience habang naglalaro pero napaka minor lang naman. So yun, may enjoy nyo rin maglaro ng COD Battle Royale dito sa Realme Note 50. When it comes sa multiplayer, okay naman playable pero nakaka-experience tayo minsan ng slow movement sa player, lalo na pag nakikipag-battle. Ewan ko kung dahil lang sa mapa, kasi sa mapa madaming masyadong ganap. Ayan, may dragon na gumagalaw. Siguro yan nakaka-apekto rin yan when it comes sa gaming experience. May animation kasi na madami itong mapa na to. Chinese New Year kasi yung team niya. Pero playable naman ang COD multiplayer dito sa Realme Note 50. So yun na mga ka-J-Vlog, yung gaming performance ni Realme Note 50. Ayan, nakakatuwa na sa ganitong presyo na 3.5 ay meron na kayong smartphone na pwede na rin pang gaming. So kung naghanap kayo ng smartphone na pwede sa inyong anak or sa inyong chikiting, maganda i-recommend ito si Realme Note 50 dahil napaka-affordable. Panigurado makakalaro naman sila dito ng mga modern games today. Very snappy rin itong smartphone na to. Hindi siya yung mabagal na mga smartphone na meron mga masasakit sa ulo na chipset. Maganda rin naman yung nilagay nila dito, T612. Very snappy ang chipset na yan. Lalo na sa ganitong murang halaga lang ay paniguradong napakasulit po niyan mga ka-J-Vlog. So yun, kung makikita nyo, ML ay okay na okay performance dyan ni Realme Note 50. Makakalaro kayo ng maayos, even COD. So ang nakakalungkot lang dito is yung kanyang storage, 64GB. Wala pong option for 128GB sa Realme Note 50. 4GB, 64GB, isang variant lang po ang nilabas si Realme dito. Hopefully in the next few months ay mag-release sila ng bagong variant nito na merong 128GB kasi napakaliit lang po ng 64GB lalo na pagpo-focusan nyo ay gaming. Yun, kung naghanap kayo ng isang smartphone na very affordable na pwede rin pang game, maganda rin i-recommend si Realme Note 50 sa inyo. At kung interesado kayo dito sa smartphone na to, ayan mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link na ito sa description.